So yung bike natin guys, nakapark lang dito sa loob ng shop nila. Walang problema sa kanila, mabait yung mga tao dito sa dito po sa Canada. So ito yung magiging problema ko ngayon guys. Wala na si si Haring Araw. Ayan dami ng ulap. Kanina medyo hindi ganong malamig, pero ngayon dahil wala na yung araw, sobra na. Grabe, lamig. Hindi ko alam, baka ito na yung last na bike ko guys para sa this year, dahil habang lumalapit yung December, grabe yung lamig, tumitindi yung lamig guys. Ayan so ito yung lake na sinasabi ko sa previous na vlogs ko. Ito magiging yellow, at saka yung mga tao dyan, lakad-lakad lang dyan sa ibabaw ng lake na yan, dahil itong lake na to magiging ice mula doon hanggang doon sa dulo. Sa ilalim ng tulay. Hello, good afternoon. Ang daming mababae dito guys, na mga lokal kagaya ko, marami kami dito. So ayan guys, nasa ilalim na tayo ng tulay. So sa tingin ko guys, ito yung pinaka busy na tulay dito sa Manitoba, dahil maraming mga sasakyan na dumadaan dito yan sa itaas. Ayan. Ngayon kailangan natin umakyat dahil tatawid tayo doon sa kabila. Doon tayo sa kabila, andun yung bahay ng mother ko. Hindi ko pa alam kung saan po talaga doon. Dito na po ako banda sa apartment ng mama ko, pero walang sumasagot. Siguro yung stepfather ko wala dito. So ngayon guys, ikot mo lang muna tayo dyan sa sentro ng Manitoba. So yung nakita natin sa right side guys, ito yung mga lumang train na display lang po dito sa Manitoba. Ayan So yung iba naman, yung ginagawa nilang commercial space. Doon sa kabila, nilalagyan nila ng bike shop. Ayan So nakita natin dito guys, maraming mga iba-iba yung mga lahi. May mga Indiana, maraming Indiana dito. At saka pa ba? Hello, Indiana, Filipino, pure Canadian, at saka yung original ng mga local dito, yung mga Indian. Mga artist din yung mga bata dito guys Maraming mga graffiti. So kagaya din sa ibang lugar dito sa Canada guys, may mga homeless din na mga Canadian dito. Yung mga nakatira katulad dyan yung nakatent. Sa mga hindi nakita yung previous vlogs ko guys, ito yung mga goose na nagmamigrate galing sa Canada papuntang Mexico. Dadaan pa yan ng Amerika. So ito yung ibang libangan dito ng mga Canadian guys andyan sa gilid ng lake na to, tambay-tambay lang muna habang walang trabaho. Yung iba naman hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa nila. So andito tayo banda sa legislative nila. Titingnan natin kung ano yung nasa taas. So dito po sa kanan guys, may building na malaki. Hindi ko pa alam kung ano yung building na to, pero maganda siya tingnan So yung building natin dito sa kanan guys, ito pala yung legislative building, sabi ni ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Dito, this is not Manila. What?
Marcos doesn't live there. Manny Pacquiao might live there. You know Manny Pacquiao? My mom Chavacano. Sorry, you're half Filipina? Yeah. Oh, very good. My mom's Chavacano. Oh, yeah. And from where? Where you from? Davao. Oh! My Lola and Lola live in Cebu City. There, Bisaya. Yes. Ah. And I have cousins in Mindanao. Oh, good. Okay, thank you, ma'am. Hey, salamat dito. Ayan, no? Thank you. Sipin nyo. Pilipina pala yun. Legislative building, guys. Laki. Si Real. Hindi na ako pakita-ikot dito, guys. Wala akong makitang turon at saka juice. Ito yung mahirap sa Canada, lalo na yung namimiss mo yung pagkain Pinoy. So dito kape lang, kape. So yung nakikita natin sa harapan, guys, ito yung normal na mga bus stop po dito. Ayan, oh. Tapos andito tayo sa University of Winnipeg. So ito yung sinasabi ko, guys. Kaya maganda tong folding bike dahil pwede mo ito ipasok kahit saan. Ngayon, andito po tayo sa loob ng mall. Bawal yung bike actually dito. Pero yung bike ko, dahil folding siya, natutupi. Sabi ng guard kanina, pwede daw. Yung kagandahan po dito sa mga mall nila dito, guys, ang daming yung mga free na wifi. So walang problema kahit wala kang load, makiki-wifi ka lang, pwede na. Hello. So yung nasa harapan, guys, ito po yung tinatawag nilang Union Station. Ito yung medyo luma na stasyon ng train. Hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin.
Yung building na yan guys sa harapan, yan yung tinatawag na Museum of, nakalimutan ko na. Museum of Human Rights pala. Ayan o. So baka makapasok tayo dyan next time, pero sa ngayon hindi muna. Sagad-sagad na yung bike natin guys, dahil sigurado ko baka next week ay hindi na po tayo makapag-bike dahil sa sobrang lamig. Nandito yung mga Indian, parang may kantahan sila dito. So kakagaling ko lang doon sa bahay ng stepfather ko. Ngayon around 6:10 na ng gabi, pero maliwanag pa rin. Uwi na tayo. Matagal-tagal na yung usapan namin doon. Halos nag-nosebleed na ako sa kaka-English. Ayan o.